mula sa ITC Network Center. Ito ang Safe News. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang online user sa Calamba City, Laguna na biktima ng phishing scam. Isang uri ng panloloko na ginagaya o mano ang lehitimong kumpanya upang makakuha ng personal na impormasyon. Narito si Jolette Manito, live mula sa Calamba City. Jolette? Salamat, Shai. Ngayon nga ay narito ako kasama ang biktima ng phishing scam. Shim, maaari mo bang ilahad ang mga pangyayari? Ayun po, nag-email po sa akin yung bank na ginagamit ko. Magkapareho din naman po sila ng logo. Sabi daw po dun sa email, kailangan ko i-update yung account ko. Tapos nung clinic ko po yung link, nawala po lahat ng pera sa loob ng bank ko. Nakakasama po ng loob kasi pinaghirapan ko po lahat ng yan. Naku, tama po kayo ma'am. Talaga namang nakakainit ng ulo at saka delikado ang magtiwala sa panahon ngayon. Kaya naman, mga ka-isko at iska, huwag agad maniniwala sa mga email o message na humihingi ng personal information, lalo na kung may link na kailangan i-click. Ngayon, narito ang paliwanag ng isang eksperto. So, ayun nga po no, a phishing scam is a type of internet threat wherein criminals try to trick people into giving their personal information, such as passwords, bank details, and credit card numbers. They usually do this when sending fake messages, gaya nga po nangyari kay ma'am, emails or websites, making it look like they came from a trusted company or sources. Once the attacker clicks a link sent to them, they automatically have an access to their personal information for identity theft, fraud, or hacking accounts. Ang pinakamabisang protection lamang dito ay mag-double check bago mag-click. Salamat Trisha. It is truly important to be extra careful when using and trusting online platforms. Balik sa'yo, Shine. Ngayon ding araw na ito, makakapanayam natin na isang estudyante na nabiktima ng maling impormasyon or fake news. Narito si Kayla Litargo para sa mga karagdagang impormasyon. Kayla? Magandang araw po. Kasi po kahapon, nakita ko sa Facebook na may no classes for 1 week daw sa buong bansa. Siyempre, natuwa ako kaya shinare ko agad sa mga kaklase ko. Pero kinabukasan, nagulat ako, may pasok pala. Naya tuloy ako sa kanila kasi akala nila totoo yung post ko. Nako, napapanood nga yan. Lalong-lalo na ating nararanasan ng iba't ibang uri ng kalamidad. Ang ating pamahalaan ay nagsususpende ng klase. Ang impormasyong nakita ni Sol ay isang halimbawa ng fake news. Upang malinawan, narito si Professor, isang eksperto sa media literacy. Ang fake news ay mga maling impormasyon o kasinungalang ipinapakalat online upang manlinlang, magpatawa o minsan ay magdulot ng panik. Kadalasan ginagamit ito sa social media dahil madali itong kumalat kapag may nagsishare agad ng hindi nagsusuri. Professor, ano po ang dapat gawin upang maiwasan at hindi mabiktima tulad ni Sol? Una, laging i-check ang source ng balita. Tignan kung ito ay mula sa reliable news outlet o opisyal na ahensya ng gobyerno. Pangalawa, basahin ang buong artikulo, hindi lang ang headline. Pangatlo, huwag agad mag-share kung hindi sigurado. At panghuli, maging responsable sa social media. Isipin muna bago mag-post o mag-komento. Maraming salamat, Professor. Mga ka-isko-iska, tandaan, sa panahon ng social media, ang tunay na impormasyon ay sandata laban sa kasinungalingan. Maging mapanuri at huwag basta-bastang maniniwala. Dahil hindi lahat ng nakikita at naririnig ay totoo. Hanggat walang sapat na basehan o pag-aaral o pagsusuri, huwag basta-bastang maniniwala. Dumako naman tayo sa susunod na balita. Nandito si Yvonne Baron upang magbigay ng impormasyon ukol sa nangyaring internet threat sa isang estudyante ng City College of Calamba. Live mula sa CCC, Yvonne? Good day, this is Yvonne Shim from Safe News. A new scam is spreading online, a fake free load promo that is actually a malware. Let's hear it from someone who experienced it firsthand. Hi,
Can you tell us what happened? Yes, ma'am. I saw a post on Facebook that said, "Get free 100 pesos load. Just click the link." So I clicked it and entered my number. After that, my phone started lagging and my contacts received weird messages from me. Mukhang nakakatakot yan at hindi biro, lalo na sa iyo at iba pang mga estudyante na makakaranas nito. Help us understand more. Tanungin naman natin sa expert, our cybersecurity expert, tungkol sa ano nga ba ang nangyari. Ma'am, ano po ba ang tawag sa nangyari sa biktima at paano po ito nangyayari? What happened to victim is a classic case of malware infection. The link she clicked installed malicious software on his phone. Once malware enters a device, it can steal passwords, access files, or even control your phone remotely. That's why her data and contacts are affected. So ma'am, how can we avoid this kind of scam? First, never click any suspicious link that promise preload or prices. Always check if the promo is from an official source. Second, install antivirus app or update your phone regularly. And most importantly, think before you click. Thank you, ma'am. That's right. In the online world, nothing is truly free. Kaya para maiwasan ang mga gantong sitwasyon, mabuting alamin kung ito po ba ay safe o hindi. Stay smart, stay safe, and protect your data. Yvonne Shim, nagbabalita. Balik sa iyo, Shine. Ngayon naman ay ating alamin ang balita patungkol sa ransomware. Nandito si Jewel Lanceta upang ihatid ang ulat na ito. Jewel? Ang ransomware, mga isko at iska, is like a digital kidnapper that holds your precious files hostage. But what happens when it's used to threaten someone with the release of private images? That's exactly what happened to a young woman in Calamba, Laguna who prefers to remain anonymous. Nagsimula po siya sa isang email. Tapos, na-click ko po yung link. Lahat po ng files ko nag-lock. Tapos, bigla ulit siya nag-message. Sabi niya, pay or all your private photos will be shared online. Siyempre, natakot po ako. Hindi ko po alam kung kanina ko hihingi ng tulong. Cases like Mary's are becoming increasingly common. Pero paano nga ba ito maiiwasan? The key is prevention. Huwag basta-basta mag-click sa mga links. Keep your software updated, use strong passwords, and always back up your data. In Mary's case, paying the ransom is never a guarantee. The cybercrime group is urging victims to come forward. Reporting these incidents is crucial to catching these digital criminals. Don't be afraid to report to the police. Mary's story is a stark reminder of the dangers lurking online. Stay vigilant, protect yourself, and know that you're not alone. Salamat Jewel at alias Mary sa impormasyon. Ngayon naman, isang paalala sa ating mga netizen. Mag-ingat sa online scam at identity theft. Tama ka dyan, Shine. Dahil ngayon, sa dami ng gumagamit ng social media at online banking, mas mabilis ngayon makuha ng mga hacker ang ating personal na informasyon. Narito ang report, Miss Yvonne. Magandang araw mga ka-scholar. Akala ng iba safe na kapag may password. Pero minsan, isang maling click lang, maaari nang manakaw ang iyong pagkakakinanlan online. Isang estudyante sa Calamba City ang naging biktima ng tinatawag na identity theft matapos mag-login sa isang peking website na ginagaya ang kilalang online bank. Ano po bang nangyari sa inyong Miss Mika? Maaari niyo po bang ikwento? May nag-email sa akin. Ang sabi, kailangan ko daw i-update ang bank account ko. Tapos may nag-text. Sabi, with 15,000 withdrawn from your account. Hindi naman ako nag-withdraw nan. Ayon sa Cybercrime Division, tumataas ang kaso ng identity ng taon. Maaari ito mangyari sa pamamagitan ng phishing emails, fake websites at data breaches. Kung may tumawag o nag-email na humingi ng password o OTP, huwag ibigay. Kahit gaano pa ka-legit ang itsura ng message, i-double check muna sa official website o hotline. Kaya mga ka-isko, tandaan, sa panahon ng teknolohiya, huwag basta-basta magtitiwala sa mga natatanggap na link. At siguraduhin updated ang inyong security settings upang hindi mabiktima ng mga hacker. Balik dyan sa studio. Salamat Yvonne.
Ngayon naman, isa na namang cybercrime ang nagiging malaking banta sa ating mga Pilipino, ang data breach. Hindi lang ordinaryong users ang apektado, kundi na rin ang malalaking kumpanya at ospital. Ayon sa ulat, milyong-milyong account na raw ang nadadawi. Narito ang report ni Jewel Alceta. Magandang araw mga isko-iska. Alam niyo ba na simula pa noong 2004, mahigit 124 million Filipino accounts na ang na-hack o na-leak online. Ayon sa ulat ng Surfshark, patuloy na tumataas ang bilang ng mga data breach. At sa huling quarter lang ng 2024, umabot sa mahigit 700,000 Filipino accounts ang naapektuhan. Lisa, i-email daw si IT department ko. Pinapa-update yung password natin. Sige, click mo na lang, tapos ilagay mo yung password at username mo. Ba't nag-blackout yung system natin? Ganyan kadalas nagsisimula ang mga data breach sa simpleng phishing email o weak passwords. Kapag may naka-access sa mga confidential files nang walang permiso, pwedeng manakaw ang mga detalye tulad ng pangalan, address, password, credit card number, at maging medical records. Ang data breach ay hindi lang simpleng system error. Isa itong security failure na naglalagay sa panganib sa milyong-milyong tao. Kaya dapat laging updated ang software at naka-enable ang multi-factor authentication. At yan ang mga balitan dapat niyong malaman ngayong araw. Patuloy kami maghahatid ng tapat at makabuluhang impormasyon saan man, kailanman. Ako po si Yvonne Shimbarun. Ako po si Jewel Jade Lancento, si Juliet Manito, Ako si Targo Kyla. Ako po si Shine Daluyin. at ito ang CC.